Halika kaibigan at ang kwento ni Lagalag ay pakinggan. Ang bayan ng Magdalena ay ika-4 klaseng lalawigan ng Laguna, nasa paanan din ng bundok ng Banahaw. Ayon sa senso, ito ay may populasyon na 27,816 at may 6,730 na kabahayan noong 2020. Ang Magdalena ay dating baryo lang ng Mahayhay. Isang petisyon mula sa mga residente ng baryo para maging bayan. Ito ay pinakita noong ika-15 ng Setyembre taong 1819. Ito ay naproklama ng bagong Gobernador General Don Mariano Fernandez de Falgueras, noong ika-18 ng Enero, 1820, at pinangalang Magdalena de Ambing. Ang pangalan ay nagmula sa patron na Maria Magdalena, at ang baryo ng Ambing kung saan ito itinatag ang unang tenyente alkalde o kapitan, pinakamataas na awtoridad sa politika sa isang bayan ay si Don Mauricio San Mateo. 1820 nang gumawa sila ng pansamantalang paaralan para maging bayan. Ang Magdalena ganun din ang munisipalidad ay itinayo din, at isang maliit na kapilya. Nagbigay daan ito para makapagtayo ng simbahan kagaya ng Mahayhay na dati nilang bayan. Sinimulan ito 1829. At ang mga donasyon ay galing sa mga residente dito. Inabot ang construction ng 1861. Ang kumbento ng simbahan ay sinimulan 1871 at natapos 1884. Nagsimula ang pag-aalsa laban sa mga Kastila dito ay ika-13 ng Nobyembre, 1896, nang sumali ang mga kalalakihan dito sa revolusyon, upang mabuo ang isang malaking puwersa. Ito ay sa panahon ng engkwentro ni Emilio Jacinto ay sugatan at humingi ng kanlungan. Sa simbahang Katoliko, si Emilio Aguinaldo pagkatapos ay nagpahayag ng unang Republika ng Pilipinas at ang mga Kastila ay sumuko noong ika-1 ng Setyembre, 1898. At pagtapos dumating naman ang mga Amerikano. Sa pagsimula ng siglo, ay nakasaksi sa paglikas ng tao sa bundok dahil sa takot ba mapatay. Nang maglaon bumalik sa poblasyon na nakikita na may hangad ang mga dayuhan, ang mga Amerikano ay nagpatupad ng isang bagong sistema ng pamahalaan, regular na ginanap ang halalan ng mga opisyal ng gobyerno. Ang unang nahalal na pangulo na munisipal ay si Don Victor Crisostomo. Sa panahon na ito ang mga rebelde, na tinawag na tulisan ay bumuo ng puwersa. Upang salungatin ang pamamahala ng mga dayuhan, ninakawan nila ang mga residente, dahil dito naghigpit ang mga Amerikano sa buhay panlipunan ng mga tao. Pinagbawalan silang umalis sa poblasyon at makipag-usap bawat isa sa publiko. Noong ika-15 ng Hunyo, 1929, ipinakilala ang kuryente sa munisipyo, nagpatuloy ang buhay sa rehimeng Amerikano at ipinakilala ang kanilang kultura sa mga Pilipino, hanggang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1941, noong 1945 pinalaya ng tropang Pilipino 4th, 42nd, 45th, at 46th Infantry Division Philippine Commonwealth Army at 4th Constabulary ang mga bayan, sa Magdalena, Laguna. Sumuko ang mga Hapones sa sundalong Pilipino at mga gerilya noong ika-25 ng Mayo, 1945, kaya napalaya si Magdalena. Ganun din ang Pilipinas mula sa mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan ay bumalik ang mga tao sa poblasyon at nagsisimula ng bagong buhay sa natira ng digmaan. Nang matapos din ang digmaan naging gustong lokasyon ng mga shooting ang bayan ng Magdalena para sa maraming pelikula. Salamat sa pakikinig mga kaibigan, abangan po ang mga kwento ni Lagalag, pagpalain kayo ng Panginoon.